May mga kwentong di ka panipaniwala. Siguro nga ito'y isang bangungot lang. Pero sa kanya ito'y isang kakilakilabot na karanasan. Akala niya katapusan na niya. Isang gabi, nagising si Pikoy sa ingay ng usapan. Tinig ng kanyang lolo, kaya agad niya itong hinanap. Hating gabi noon at madilim sa labas. Hula ka! Go! Lolo, tinakot mo naman ako? Matulog ka na po, maaga tayong aalis bukas. Opo. Maaga nga silang umalis. Wika niya sa Apo pupunta lang sila sa kanyang kapatid. Nagkukwentuhan sila habang naglalakad. Tuwang-tuwa si Pikoy dahil sumakay sila sa kariton ng kalabaw. Dumaan din sila sa ilog. Natuwa siya sa magandang tanawin. Lolo, malapit na po ba tayo? Oo, malapit na, isang bundok na lang. Yun nga lang pagod na siya. Lawit na ang dila pinagtawanan pa ng kanyang lolo. Sa wakas sa isang buong araw na paglalakbay, nakarating din sila. Bakit kaya kami nandito? Wala siyang kaalam-alam na dito niya mararanasan ang pinaka-nakakakilabot na gabi sa buhay niya. Pasyensya na, ngayon lang ako nakarating. Habang nag-usap ang mga matatanda, napaupo si Pikoy sa mahabang upuan at di namalayan na siya ay nakatulog. Medyo malalim na ang gabi nang si Pikoy ay maalimpungatan at tuluyang magising. Anak, kumain ka muna. May handa para sa mga bisita. Opo, Lolo. Pagkatapos niyang kumain, nakita niyang silang dalawa na lang ng kanyang lolo ang naroon sa loob ng kubo. Nakakabingi ang katahimikan nang biglang may kakaibang ingay na narinig si Pikoy. Lolo, ano yun? Tila kakainin si Pikoy, di siya makakilos agad sa takot. Buti na lang nailigtas siya ng kanyang lolo. Apo, isara mo lahat ng bintana, iwan mo lang bukas ng pinto. Opo, Lolo. Lolo, ano pong nangyayari? Walang hiya mga malingnong ito! Apo, dito ka lang! Lolo? Lumabas ang matanda upang maglagay ng asin sa palibot ng bahay. Pagkatapos noon nagkaroon ng katahimikan. Tandaan, kaibigan, sa burol wag na wag niyong iiwang walang bantay ang inyong patay! Baka naman pwede mag-subscribe ka? Madaling araw na nang makaiglip ang matanda. Naiwang gising si Pikoy ng biglang. Uy, may pusa? Ming! Mingji! Halika! Biglang nanghina si Pikoy at nahihirapang huminga. Di niya magawang igalaw ang kanyang katawan. Iwan mo, apo ko! Buti na lang dumatin ulit ang matanda upang siya ay iligtas. Tahan na po, dapat matapang. Opo, Lolo, salamat po. At doon na nagtapos ang nakakakilabot niyang gabi. Kinaumagahan, nilibing na si Lolo Isko, kapatid ng lolo ni Pikoy, at payapa nang nakahimlay sa ilalim ng lupa. Palit bangkay! Ito ang nangyayari kapag walang ni isang gising sa burol ng patay. May mga masamang nilalang kasi na kumukuha ng bangkay at pinapalitan ng katawan ng puno ng saging. At nilalagyan nila ito ng orasyon para kahit sinong tumingin sa loob ng kabaong ay yun pa rin ang bangkay na kanilang minamahal. Di ka naniniwala, no? Taga-syudad ka eh! Ayos lang yan, ito'y wala namang patunay. Ang mga nakaranas lang ang siyang tanging magpapatotoo. Ang mga maligno ay ilan lamang sa hiwaga ng mundo.
Salamat sa panonood.